Ang revelasyon ay tumama na parang kulog. Natunton ng mga tauhan ni Hector ang rehistro ng sasakyan ni Rigor at ang pangalang lumitaw ay ikinagulat ng lahat. Ang sasakyan ay pag-aari ng Inchik, ang pinakamalapit na kaalyado ni Zero, sigaw ni Hector. Hindi ba't sinabi ko na, ang inyong hepe ay binayaran? Agad na sumugod si Mando upang ipagtanggol si Igor. Kasinungalingan ang iyong paratang. Hindi ito ang katotohanan. Ngunit lalong uminit ang pagtatalo, nagliyab ang galit. Si Espinelli, na wala ng pasensya, ay nag-utos sa kanyang mga tauhan. Hanapin ang mga Ramon, hanapin ang mga Montenegro at tuldukan sila ng tuluyan. Nagpahayag ng hinala si Luso. Naniniwala akong may tumutulong kay Tanggol. Tahimik na nakinig si Mauro, halatang hindi mapakali. Pinilit ni Luso, kung sino man siya, tapusin siya. Sa gitna ng kaguluhan, desperadong ipinagtanggol ni Pungay si Miguelito, habang muling nagnitngit ang tao sa kabiguan ng mga gerero. Biglang umalingaw-ngaw ang putukan sa labas, bumagsak ang alikabok mula sa kisame. Walang kikilos, sigaw ni Luso, sabay bunot ng baril. Ngunit huli na, 3 lalaking nakaitim at may taktikal na kasuotan ang sumugod. Nagpaputok sa kisame bilang babala. Umatras si Mando, natigilan si Hector at ang iba'y napaluhod sa takot. Manatili kayong nakahinto o mamatay, mariing wika ng isa. Nagulat ang lahat nang tila nakilala ni Mauro ang isa sa kanila. Nanlaki ang kanyang mga mata, saka mabilis na umiwas ng tingin. Bumulong si Luso. Mauro, may alam ka ba? Ngunit walang sagot si Mauro, lalong nagpalalim ng hinala. Lumapit ang pinakamataas na intruder kay Lucio. Ikaw ang hinahanap namin, ngunit hindi para patayin. Inabot niya ang isang sulat, tinataka ng sindikatong mas makapangyarihan pa kay Espinelli. Nanginginig ang mga kamay ni Lucio habang binubuksan ito. Nagbago ang kanyang mukha, galit, pagkagulat, takot. Imposible, bulong niya. Ano ang nakasulat? Sigaw ni Hector. Ngunit nanatiling tahimik si Lucio. Ang sulat ay may pangalang matagal ng akalay patay, Don Severino Montenegro. Ang mensahe? Nagsisimula na ang huling kabanata. Hindi mo ako matatakasan, Lucio. Lalong hindi mapakali si Mauro, dinadala ng mga lihim. Napansin ni Mando. Bakit ka balisa, Mauro? Tinutulungan mo ba sina Ramon at Tanggol? Tumutulo ang pawis sa noo ni Mauro. Mabilis nang nabubunyag ang kanyang lihim. Isang mas malaking panganib kaysa sa mga Montenegro o Guerrero ang lumilitaw, ngunit hindi pa nila nauunawaan. Ano? Sino ang mas makapangyarihan kaysa kanila? Sigaw ni Hector. Sinuri ni Mauro ang paligid, sa kadahan-dahang binigkas ang pangalang nagpatigil sa lahat. Don Severino. Buhay. Nagkatinginan sina Hector at Mando, gulat na gulat. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, patuloy na ipinagtanggol ni Pungay si Miguelito. Mabibigat na yapak ang lumapit. Miguelito, kumapit ka, bulong niya. Hinila siya sa likod ng lumang truck. Higit sa 10 nakamaskara ang lumitaw, may hawak na rifle. Ibigay ninyo si Tanggol, sigaw ng isa. Nanginginig ang tinig ni Pungay. Wala siya rito, nagngit-ngit ang mga kalaban. Kung wala siya, kayo ang magdurusa. Ngunit bago sila makapagsalakay, sumabog ang pader sa kanan. Alikabok at usok ang bumalot. Mula sa ulap, lumitaw ang isang anino, si Tanggol. Duguan, ngunit naglalagablab ang mga mata. Baril sa isang kamay, machete sa kabila. Walang hahawak sa aking mga tao. Ang kanyang tinig ay dumagundong, pinatras ang mga kalaban. Tanggol, paano? Bulong ni Pungay, ngunit pinutol siya ni Tanggol. Mamaya na, ngayon, lalaban tayo. Sumiklab ang labanan. Mula sa likod ng truck, lumitaw ang isang sniper, si Santino. Minsang tinaguri ang taksil. Nakapako ang kanyang scope sa isa sa mga tauhan ni Severino. Isang putok, bumagsak ang kalaban.
Wala akong pinapanigan. Malamig niyang wika. Ngunit hindi ko hahayaang mamatay ka, lalo na si Miguelito. Nagulat sina Tanggol at Pungay. Dapat ba nilang pagkatiwalaan siya o patayin? Wala nang oras. Dumami pa ang mga kaaway. Sa bodega, pinilit ni na Hector at Mando si Lucio. Bakit sa iyo ipinadala ang sulat? Ano ang koneksyon mo kay Don Severino? Nanginginig ang kamao ni Lucio. Sa wakas, umamin siya. Ako ang kanyang kanang kamay. Taksil! Sigaw ng lahat. Ngunit natapos ang pagtatalo nang sumugod ang isang lalaking takot na takot. Boss, natagpuan namin si Tanggol. Si Don Severino mismo ang humahabol sa kanya. May malaking plano laban sa lahat ng Guerrero at Montenegro. Bumagsak ang katahimikan. Parang martilyo ang mga salita ni Mauro. May katotohanan tungkol kay Tanggol na hindi ninyo alam? Dahan-dahan niyang wika. Tumigil ang lahat. Si Tanggol ay hindi lamang Guerrero. Anak siya ni Don Severino. Nanigas ang silid. Napasigaw si Hector. Kung anak siya, bakit gusto siyang patayin ni Severino? Sumagot si Mauro. Dahil siya ang tagapagmana. Ngunit tumakas siya bago ang ritual. Ngayon, mismong ama niya ang gustong burahin siya. Magkita tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay. Sa City Hall, nanatiling malamig ang katahimikan, mabigat ang hangin ng dalamhati. Sa evacuation center, sumiklab ang trahedya. 5 katao ang namatay mula sa ipinamigay na relief goods. Ang dapat ay tulong, naging prosesyon ng kamatayan. Mabilis kumalat ang balita, 5 buhay ang nawala dahil sa lasong supply. Sa mga lansangan, dumagundong ang sigaw ng tao na parang kidlat. Kumalat ang galit na parang apoy, hindi mapipigilan. Sa gitna ng lungkot at takot, nakita ni Pungay ang pagkakataon. Naunawaan niyang ito ang sandali para sa isang matinding hakbang. Kung babangon ang tao laban sa mga Guerrero, lalakas ang tsansa ni Tanggol na magtagumpay. Tinitigan niya ang mga mata ng tao, mga matang puno ng pag-asa, galit at takot. Mga matang maaaring maging lakas o sumpa ni Tanggol. Sa City Hall, hindi na nakatiis si Lola Tinding. Sa tinig na parang unos, hinarap niya si Miguelito sa kanyang opisina. Ipagtapat mo ang iyong mga pagkakamali. Hindi ka aalis hanggat hindi ka tumatayo ng tuwid. Ang kanyang galit ay yumanig sa mismong dingding. Natigilan si Miguelito, hindi makapagsalita. Hindi mapipigilan ang puot ni Lola, isang marupok na matanda, lumalaban para sa hustisya na may puwersa ng bagyo. Sa ibang dako, sugatang-sugatan si Rocky Boy nang makarating sa bahay ni Mang Donato. Di Barina at ang pamilya ay napasigaw sa gulat. Rocky Boy, ano ang nangyari sa iyo? Nanginginig niyang sagot. Itinapon ako ng mga Guerrero na parang basura. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa puso ng lahat. Nagliyab ang galit ni Brando. Hindi na ako muling matatalo sa mga Guerrero. Mariin niyang pangako. Lumaganap ang tensyon sa buong lungsod. Ang mga relief goods ay naging mitsa ng kaguluhan. Sa ilalim ng City Hall, sa madidilim na pasilyo, nagtatago si Tanggol at ang kanyang mga kabataang rebelde. Kung magtagumpay tayo ngayon, mababago natin ang sistema. Bulong niya, ngunit sa kanilang hanay ay may espiya. Isang taong kilala nila, ngunit hindi nila kailanman inakala, may hawak na mga lihim na kayang wasakin ang kanilang plano sa isang iglap. Sa labas, sumiklab ang protesta. Pinaligiran ng mga tao ang City Hall, ang kanilang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa galit. Pilit na pinipigilan ng mga Guerrero ang pag-aalsa. Biglang umalingaw-ngaw ang putok mula sa itaas. Bumagsak ang isang rebelde, duguan ang sahig. Nagsimula ang bagong digmaan. Sa gitna ng kaguluhan, isang dokumento ang dumulas mula sa opisina ni Miguelito. Naglalaman ito ng ebidensya ng mga ilegal na transaksyon.
ugnayan ng makapangyarihang mga politiko at ng mga gerero. Lalong nag-alab ang galit at takot ng mga tao. Matagal nang tahimik si Dibarina sa takot. Ngunit ngayon ay lumapit siya sa gitna ng tao. Hindi na tayo maaaring manahimik. Ang kanyang tinig ay nagpasiklab ng apoy sa puso ng masa. Ang kanilang galit, takot, at dalamhati ay nagbuklod sa lakas. Sa loob ng City Hall, nagharap sina Lola Tinding at Brando sa pinuno ng gerero. Nagtagpo ang kanilang mga mata, galit, hamon, at determinasyon ang nagbanggaan. Sa labas, naghahanda si Tanggol para sa huling hakbang, ang maaaring magbago ng lahat. Ngunit sa anino ay nagkukubli ang isang sundalong hindi nila inaasahan. May dalang sandatang hindi pa nakikita ng sinuman. Nakatayo ang lungsod sa gilid ng bangin. Isang maling hakbang at lahat ay babagsak sa dilim. Galit, takot, at sabwatan ang pumuno sa hangin. Malinaw ang mensahe. Ang mga darating na araw ay hindi na katulad ng nakaraan. Lumampas na sa lahat ng hangganan ang tiraniya ng mga gerero. Ang kamatayan lamang ay hindi sapat na kaparusahan. Sa isip ni Tanggol ay iisa lamang. Kailangang pabagsakin ang mga gerero. Habang gumagalaw siya sa mga lansangan, nagbigay siya ng agarang utos. Eneng, sabihin mo sa iyong ina na tawagan si Alirna. Kailangan dalhin agad si Lola Tinding sa New City. May halong pangamba ang kanyang tinig, ngunit matatag ang kanyang pasya. Samantala, sumulpot ang isa pang krisis para sa mga gerero, lalong lumubog ang kanilang reputasyon. Huwag kang mag-alala, maayos ang proyekto ng mayor, wika ng isang empleyado, bagaman nanginginig sa takot. Ngunit naputol ang kanilang mga salita. Mula sa madilim na kanto ng kalye, isang sasakyan ang biglang lumitaw. Napatigil si Tanggol. Mula sa loob, sigaw ng driver. May pasyente kami, may sanggol. Nagmakaawa ang driver ng ambulansya. Walang pag-aalinlangan, sumugod si Tanggol. Wala nang halaga ang panganib. Ang mahalaga ay mailigtas ang buhay, kahit kapalit ang sarili. Sa loob ng ambulansya, nanginginig ang mag-asawa, mahigpit na yakap ang isa't isa. Pumasok si Tanggol, matatag ang tinig, nakapagpapakalma. Iligtas ninyo ang inyong sarili. Ang bata ay pananagutan ko. Ang kanyang tinig ay puno ng tapang, para bang handa niyang ipagsanggalang ang sanggol gamit ang sariling katawan. Nagkakawatak-watak ang lungsod sa lahat ng panig. Bumagsak ang mundo ni Roberto nang lumabas ang ebidensya ng pandaraya sa eleksyon. Agad siyang sumugod kina Miguelito at Jackie. Namumutla ang kanilang mga mukha sa takot. Kapag lumabas ito, tapos na tayo. Pulong ni Jackie. Bago pa sila makapagplano, dumating ang isang tawag. Isang hindi kilalang tinig ang nagbabala. May lihim kayong hindi ninyo alam. Kapag nilabag ninyo ang aming mga patakaran, mawawala ang lahat. Kumabog ang dibdib ni Roberto. Nilamon siya ng takot, ngunit alam niyang kailangan niyang kumilos. Sino ka? Ano ang gusto mo sa amin? Mariin niyang tanong, nanginginig ngunit matatag. Samantala, dinala ni Tanggol ang mag-asawa at ang sanggol sa isang abandonadong gusali sa gilid ng lungsod. Dito muna tayo, wika niya. Mahigpit na yakap ang bata. Ngunit umaling-awngaw ang mga yapak sa itaas. Paparating ang bagong panganib. Pilit na pumapasok ang mga puwersa ng gerero. Hinila ni Tanggol ang mag-asawa sa likod ng mga lumang kahon. Tahimik lang. Huwag kikilos. Dumaloy ang pawis sa kanyang noo. Mula sa anino, lumitaw ang isang matandang lalaki. Kilala ni Tanggol. Hindi mo na kailangang magsakripisyo. May paraan upang matapos ito nang hindi nadadamay ang inosente. Anong paraan? Tanong ni Tanggol. Naguguluhan. Lumapit ang matanda. Ngunit may kapalit. Ibigay mo sa amin ang bata. Kung hindi, mamamatay ang mag-asawa. Bumagsak ang puso ni Tanggol sa bangin ng pangamba. Alam niyang hindi siya papayag.
Ngunit bawat sandali ay lalong naglalagay sa panganib sa buhay ng sanggol. Sa opisina ni Roberto, lalong lumalim ang krisis. Sa madilim na pagpupulong kasama sina Miguelito at Jackie, mariin niyang wika. Kapag lumabas ito sa media, hindi lang eleksyon, tapos na ang buhay natin. Bago pa sila makapagdesisyon, isang dokumento ang bumagsak mula sa kisame. Binuksan ito ni Miguelito, isang kasunduan na nag-uugnay sa kanila sa isang kilalang sindikato. Ang pandaraya sa eleksyon ay simula lamang. May mas malaking plano sa likod nito. Napagtanto nilang bawat galaw nila ay minamanmanan. Bawat desisyon ay maaaring maging huli. Sa abandonadong gusali, iniabot ng matanda kay Tanggol ang isang maliit na kahon. Buksan mo kung nais mong malaman ang katotohanan tungkol sa mga gerero at sa iyong pamilya. Sa loob ay isang litrato. Ang kanyang ama kasama ang pinuno ng gerero. Nabagsak ang kanyang mundo. Ang sariling ama ang tumulong magtatag ng sindikatong naghari sa lungsod. Hustisya, pamilya, tiwala, lahat ay nagulo sa kaguluhan. Ngunit malinaw ang isa, hindi niya iiwan ang sanggol o ang mag-asawa. Kumulo ang lungsod sa tensyon. Pagpatay, pagtataksil, pang-aapi, lahat ay bahagi ng malawak na sabwatan. Bumagsak ang gabi, at ang abandonadong gusali ay naging larangan ng digmaan. Sumalakay ang mga gerero, sumiklab ang labanan. Lumaban si Tanggol upang ipagtanggol ang bawat buhay. Bawat patak ng dugo, bawat sigaw ng takot ay nagbunyag ng katotohanan. Ang laban na ito ay hindi lamang laban sa mga kaaway, kundi laban sa sariling takot at kahinaan ng lahat. Ang bawat salita ay parang kidlat na dumurog sa katahimikan. Ang bata na pinrotektahan ni Tanggol ay may malalim na ugnayan sa pinuno ng sindikato, isang katotohanang kayang baguhin ang balanse ng kapangyarihan. Duguan at basang-basa ng pawis, nanindigan si Tanggol. Kung kailangan kong ibigay ang lahat, gagawin ko. Ngunit kailanman ay hindi ko hahayaang masaktan ang inosente. Nanigas ang mga gerero. Natigilan ang sindikato. Ang buong lungsod ay huminto sa paghinga. Naghihintay sa susunod na hakbang ni Tanggol, isang galaw na maaaring magligtas sa lahat o magdala ng pagkawasak. Samantala, napansin ni Pungay ang laptop ni Garcia na kumikislap. Pula ang mga babala. May humaharang sa aking trace. Alam nilang, hinahanap natin sila, wika ni Garcia. Napahinto si Pungay. Ibig mong sabihin, ang Midnight Monster ang nakamasid sa atin? Lalong lumala ang takot ni Garcia. Hindi lang yon, binalikan niya ako. Ang signal ay mula mismo sa loob ng munisipyo. Biglang nagdilim ang opisina. Kumurap ang mga emergency lights. Umusok ang unit ni Garcia. Huwag mong hawakan, sigaw ni Pungay. Auto-burn script, sinisira ang ebidensya. Nanginginig ang tinig ni Garcia. Hindi ito ordinaryong hacker. Isa itong nilalang na kayang burahin ng tao. Tumunog ang telepono ni Pungay. Isang malamig na tinig ang bumulong. Tumigil ka, o ikaw ang susunod, nanigas si Pungay. Sino ka? Bakit mo ito ginagawa? Nakakatakot ang sagot. Hindi pa oras para malaman. At namatay ang linya. Maya-maya, dumating si Hector, may dalang sulok, hingal na hingal. Pungay, narinig kong may gulo. Ayos ka lang ba? Lumapit siya, maingat, halos proteksyon. Malalim ang buntong hininga ni Pungay. May nakamasid sa ating investigasyon. At hindi ito ordinaryong kaaway, makapangyarihan, konektado. Naglaro ang takot at pagkakasala sa mga mata ni Hector. Pungay, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay tungkol sa Midnight Monster. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Pungay. Tumahimik si Hector. Nakasulat sa mukha ang pagkakasala. Hindi ko alam kung paano sasabihin. Biglang sumabog ang bintana. Umalingaw-ngaw ang putukan mula sa labas. Kumalat ang bubog sa sahig. Tinakpan ni Pungay ang ulo,
Hinila siya ni Hector sa ligtas na lugar. Dapa! Sigaw ni Garcia. Dumaan ang mga bala, isa'y tumama sa dingding na may kasamang maliit na papel. Pinulot ni Pungay. Nakalagay, "Hindi ikaw, siya ang target." Nakabilog ang pangalan ni Hector. Nagulat si Pungay. "Bakit ikaw ang target?" Mahinang bulong ni Hector. "Nagkamali ako? Isa ako sa mga unang nakipagkasundo sa Midnight Monster." "Ano?" Sabay na sigaw ni Pungay at Garcia. Nanginginig si Hector. "Akala ko, laro lang. Biro. Hindi ko alam na totoong papatay siya. Lumapit ako sa iyo, Pungay. Hindi lang dahil sa pag-ibig, kundi dahil ako ang dahilan ng kaguluhan sa buhay mo." Nag-init ang tainga ni Pungay. Hindi niya alam kung galit, takot, o puot ang dapat maramdaman. "Kaya ba palagi kang nasa tabi ko? Para protektahan ako o para siguraduhin na hindi ko siya matutunton?" Umiiyak si Hector. Hindi ko alam kung paano hihingi ng tawad." At sa sandaling iyon, naging malinaw, ang Midnight Monster ay hindi ordinaryong hacker. Isa siyang anino, kayang kontrolin ang kapalaran ng lahat. Matatag ang pangako ni Tanggol. Anumang galit o pagtutol ni Pungay, gagawin niya ang lahat upang protektahan siya. Ngunit biglang muling tumunog ang telepono ni Pungay. Ngayon, isang video call. Sa screen, isang nagliliyab na bodega, at sa gitna, isang lalaking nakagapos. Habang lumalapit ang kamera, nanlaki ang mga mata ni Pungay. Kapatid niya iyon. Mahina, basag, bulong niya, "Pungay, tumakbo ka. Huwag kang magtiwala sa kahit sino." Bago siya matapos, tinamaan siya mula sa likod. Itinaas ang kamera, lumitaw ang anino ng umatake. Tumingin siya diretso sa lente, bahagyang ngumiti. "Ako ang tunay na Midnight Monster." Ang pinaka-nakakatakot na revelasyon ay dumating nang lumiwanag ang kanyang mukha. Si Mayor Garcia. Natigilan ang mundo ni Pungay. "Imposible, tinutulungan mo kami." Bulong niya, ngunit tumawa lamang si Garcia sa video. "Kaya kong kontrolin ang bawat kilos ng tao. Kaya kong gawing laro ang kanilang takot. At ikaw, Pungay, ikaw ang pinakamahalaga. Dahil ikaw lamang ang hindi ko mabasa." Bago matapos ang video, wika ni Garcia, "Kung nais mong iligtas ang iyong kapatid, pumunta ka mag-isa at isama mo si Hector." Namatay ang screen. "Pungay, huwag kang pumunta!" Sigaw ni Hector. "Bitag ito. Gagamitin ka niya laban sa akin." Ngunit pumikit si Pungay, pinipigil ang luha. "Kung hindi ako pupunta, mamamatay ang kapatid ko. At ikaw, may kasalanan ka rin. Kaya sasama ka. Ngunit pagkatapos nito, wala nang matitira sa pagitan natin." Napuno ng sakit ang mga mata ni Hector. Hating gabi, dumating sila sa abandonadong industrial zone. Katahimikan ang bumalot, tanging kanilang paghinga ang maririnig. Mahinang bulong ni Hector. "Pungay, kung hindi ako makalabas." "Tumahimik ka," sagot ni Pungay. Nanginginig ang tinig. "Hindi kita iiwan." Biglang umalingaw-ngaw ang halakhak mula sa itaas. 5 floodlights ang sabay na nagliwanag. Lumitaw ang mga armadong lalaki mula sa lahat ng panig, pinalibutan sila. Mula sa ika-4 na palapag, dahan-dahang lumabas si Mayor Garcia. May hawak na remote detonator, demonyo ang ngiti. "Maglaro tayo." "Nasaan ang kapatid ko?" Sigaw ni Pungay. Sumagot si Garcia. Malapit siya, ngunit una, may dapat na ikumpisal. Humarap siya kay Hector at lumabas ang pinakamatinding katotohanan. "Pungay, hindi ka lang minsang ipinagkanulo ni Hector, kundi maraming beses. Sa unang kaso, siya ang nagbigay ng iyong impormasyon." Nanigas si Pungay. "Hector, totoo ba ito?" Nanginginig si Hector. "Ayaw ko sana. Pinilit nila ako. Sinira nila ang lahat." Ngunit bago siya makapagtapos, pinagana ni Garcia ang countdown ng detonator. "May 5 minuto kayong mabubuhay," malamig na wika ni Garcia. "Dito kayo mamamatay
kasama ng katotohanang pilit ninyong itinago. Ang madilim na bodega ay nagbago sa isang laro ng kamatayan, isang karera laban sa oras, laban sa katotohanan, at laban sa bigat ng pagkakasala. Magkita tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay.